nga, kahit nahirapan na siya nung last day niya nung Sunday, ano pa rin, kami pa rin yung iniisip niya. Iniisip niya pa rin yung bahay, ano daw, hindi pa rin tapos. Kasi nga, hindi pa tapos yung kusina, ginagawa pa po. Puro ano pa doon, buhangin yung sahig, tapos wala pang pinuman. Yun pa rin iniisip ni Papa na hindi pa rin tapos, na-stress din siya. Yan, isang mapagpalang araw po mga kalingap, mga kabente. Ngayon pong araw ay papunta po ako ngayon sa St. Peter, kung saan po ay papunta po ako dun sa burol po ni Brother Paas. Ng isang araw po ay galing po ako dun sa Dugungan. At sabi po ni Kaprom D ay dito daw po nga sa St. Peter Chapel nakaburol si Brother Paas. Yan, sa mga ano po gusto po makilamay sa burol po ni Brother Paas, dito lang po yan sa Barangay Pasig. Barangay Pasig, Daet. Yan po mga kabente, nasa po ako ngayon sa St. Peter. Yan, dito lang po yan sa ano, Barangay Pasig, Daet. Yan, dito po yung papuntang Naga. Sa mga gusto pong makilamay sa burol po ni Brother Paas, dito lang po yan sa ano, Pasig. Si Brother Paas. Rogelio Enzo Sensoco Jr. 1969 ang ano pala ni Brother Paas. Galit pa po kay Carlos na. Sino po kasama mo? Yun ang asawa Po, kasi doon siya na unang nag-ano sa pastor, ano po. Yan ang libing ni Pastor, ano, ang libing ni Brother Paas ay sa ano, Sabado. Ilang taon? 72. Tapos pa nung umalis siya, meron man church na lawak na iba. Sa mission kami. Sa Kalangos. Ngayon po meron na. Dito si ano, Pastor Ruben, tapos yung kanyang misis. So ito yung pangalan ng kapatid ni Brother Paas. Kamukha ni Brother Paas yung kapatid. Sa isulan.
Pero yung Ang kanina kapatid ni Brother Paas. Hindi na po yung GIL. Tapos ito yung kapatid na babae ni Brother Paas. Tapos yung iba ay nasa Kidapawan, Tabakan. Ano kami na-assign, gawa po ng yung pinaka-bishop namin, taga ito. Ano pong fellowship? Gateway Church Christian Fellowship. Gateway? Ang main church po namin nasa Paranaque, sa may Kabias na. Ang sinisis naman, taga Pampanga ito. Ako naman laking Mindanao. Nakapira rin kami sa Pampanga dati. Saan po sa Pampanga? San Fernando, ano na po yan? San Fernando. Saan po kayo, Bulacan? Ako. Saan po kayo sa Bulacan? Pero ngayon sa Mindoro ako na, pero taga doon yung asawa. Nalayo. Galing pa ako Mindoro. Si Kuya po? Galing Bulacan. Layo biyahe, sa Puy. Ang dami natin siraan ng mga kalsada. Ang dami silang tagal, ang bagal. Alas 6 ako umalis ng Mindoro, nakarating ako dito, alas 12:30 na madaling araw. Nagpamanila pa po kayo? Hindi, turbina na. Turbina. Dati ang turbina, parang oras lang yan. Ay, nabot ng bobo. Hindi na kaya naman. Hindi na reklamo ngayon. 1. Sa Bagong Libing. Saan cemetery? Sabi ni Pastor Bro, sa Nakpila daw. Saan yun? Talisay. Ah, Talisay. Yan ang nakalagay dun sa GC namin mga pastor. Saan sa Talisay? Dun sa Yung cemetery? ano ba yung tawag dun sa babae ni Nalasig doon? Yung sa unang cemetery? Pangalawa? Alam ko bago yan, ano na, Makpila na yan. Ah, bagong. Private to public. Private. Sa bagay si Pastor, baka private. Kasi naghahanap nga siya ng mas mura-mura daw. Hindi yata kaya ng dito. Ang mula na nila, sayo doon sa labo. Sa Labo. Lalo nataas pala yan. Yung nilibangan nung pastor din si Pastor Iner. Pastor Iner. Sa Talisay pa ito. Ano yung pinakasakit ko yung pastor? Yung sa siya, esophagus. Yung dito sa may ng lalamunan. Pagitan ng sigmura. Dito sa may lalamunan. Tapos Esophageal cancer. yung kumukonekta sa puso tapos sa bituka. Yung pinaka talaga sentro. May nagkaroon ng bukol. Noong una, nabasa ko na yun yung findings kay brother. Yung dumating yung result. Sabi ko, pero siya, ng chronic yung sakit, medyo malala. Pero sabi ni brother, di pa daw niya, papabasa pa lang daw niya. Pero di niya alam na malala yung niya. Nakakala ni brother, maladala pa siya sa herbal. Pero ang advice nga dun sa dun sa unang kumpanya nga dyan sa hospital dyan, saan yan? Sa Kakawa. Kailangan ng operation, brother. Kasi medyo yung sakit nga. Kaso hindi nga pumayag na magpo-opera. Siyempre, Nakikita ko yung vlog mo yung unang niya yung unang siya. Hindi mo na siya ayaw magpadala sa ospital. Ayaw talaga, ayaw niya. Sabi ko kailangan mo, sabi ko, kailangan magpalakas ni brother. Mas maganda, nagpapalakas siya nasa ospital. Ang sabi nga niya, sa malabasin kami. Pagkano ko nga, ilang araw lang, naglabas din. Hindi ng findings ng doktor, kailangan ng operahan. Pero ang sabi ni brother, hindi daw.
Diyan, kailangan ba ng waiver ng asawa, ng pahayag sa... Hindi na siya naganot. Delikado man nga yung sa esophagus. Kasi pag inoperahan yan, kasi siyempre cancerous yun, pwedeng tumubo ulit. Yung nag-ano siya sa mga herbal, nag-try siya ng mga supplement. Nabigla nga kami. Gawin yan ng ano namin, yung routine namin dati. Routine namin kape, umaga, ng laman ng sakmura. Yung kami ba yung unang kasama ni Kuya Bal sa Raw Vlog? Ayun na yun. Kahit po yung kasama niyo Yung dati. unang ano. Mauna. Yung naging routine namin ng ano nun, kape. Ganun man. Kasi pag di ka nagkape, antukin ka. Oo, makikapiya sila. Buhay na namin ng kape. Pero hindi namin alam na kapag nasobrahan para sa kape, yung nakakasama. Healthy. Di ba kahirap ka dati na ano? Ka dati kahirap? Pero mas ano, nag-isang taon kami magkakasama nila brother. Kay Kuya Bal, bago ako nilipat kay Rab. Si Rab, bago Ano pala? Masubal. Magkakasama kayo. magkakasama kami. Kami, Kuya Bal, unang magkasama kami dalawa. Wala pang vlogging si Kuya Bal sa YouTube. Kasi nasa ano yun dati eh. Full radio. Nasa Full Radio dito sa taas na ano. Technician ako doon sa Full Radio. Bali, pag wala kaming pasok, hapon ako pang hapon. Umaga, nagpipiding kami niyan sa mga Kuya Bal. Dati nasa Full Radio siya. Tagaluto ako ni Kuya Bal ng mga pampakain sa mga bata. Tapos siya taga-sandok. Kasi kami noon, wala pa siyang YouTube. Tapos nung nagka-YouTube na siya, yun na, siyempre kailangan ng tao. Kailangan ng manpower. Una niyang naisip, si brother. Kasi yung sanggang dikit niya dati. Yung nagtitinda pa ako ng ano, kasama ko na yan. Ayaw ni Kuya Bal. Oo nga, dati mga ano, kahit si Pastor Bal, kasama ko dati sa networking. Sa networking. Kasi po si Pastor Bal. Mabait pati. Mapagbiro si Kuya Bal. Pagka hindi mo alam ang ugali nun. Kaya nga yung iba na may misinterpret at yung biro niya, minsan, siyempre sa atin, sanay tayo sa biro. Yung iba, parang na... Kami mga kung nagkakasama kayo mga pastor, pag mapikon-pikon ka lang, talagang sa baba siya, mula dito. Pag dito ka pumasok sa may kabilang ang nawasan na spinto. Testifik. Yan, ano? Nakita siya. Binabalik ko na pagkain. Sa baba ng gano'n. Malibot.
Ito pala yung tinira ni Brother pa sa Sabang. Ilang taon po dun si Brother Paas nung tumira po sa inyo sa Sabang? Binaga pa yan. Ano pong ginagawa niya sa Sabang? Wala po. Nagcha-charge po, papastor. Talaga sa island yun eh. Yan. Ano pa rin ang Brother Paas. Nung dumating niya yung mga kasama ni Brother Paas na mga pastor. Kasi Sila naligaw sa baka. Sa labo pumunta. Galing pa po ang patupalanin. Ayan, salwati. Mali po yung diniliberan. Sino po si Bong? Yan po, na-interview po ako ni asawa po ni Brother Paas. Malaking pasalamat po ni asawa po ni Brother Paas kala Kuya Bal, Kalinga Parab sa pag-asikaso po ng po ni Brother Paas. Ito po yung anak niya. Kami nakakabigla yung pagkawala ni Papa mo. Grabe. Basta pagkatatag ka lang ha. Sana matupad mo yung kahit wala na si Papa mo. Tapusin mo yung niya. Yung lunso. Maalis kayo? Ha? Yung laptop ko. Sige. Basta yun lang. Patuloy mo lang yung plano mo sa buhay. Alam ko na kahit wala na si Papa nyo, gagabayan kayo ni Papa nyo. Basta pag may problema, huwag kayo may sa akin. Pag gusto nyo ng paghahatid sundo. Basta sana makatapos kayo. Tapos magtulungan kayo magkapatid. Kasi ngayon, kailangan din kayo ng nanay nyo. Kasi si mama mo may nararamdaman din. Basta pagka okay na, samahan ko si mama nyo sa Naga. May service na kayo. Di pag kung wala kayong service, sige, i-chat nyo ako ha. Sige na. Sige na. Sige tayo. Nauna po, salamat kay Lord. Kasi hindi dahil kay Lord, wala siya dito. Hindi siya makikilala. Sunod po kay Tito Val. Siya po yung pinaka naging reason kung bakit tinawag si Papang Brother Paas. Kaya salamat din sa kanya kasi kung hindi sila magkaibigan,
siguro ano pa rin kami, parang bound pa rin kami sa hirap. Kasi ano po, tricycle driver po si Papa. Eh, syempre pwede ganun kalaki yung ano, yung kinikita doon para mabuhay po kami. Tapos, nung ano po, nung nakilala na po si Papa, yun, ginawan ko siya channel. Ay, ano po pala, una po pala nun sa Facebook siya nung nag-live, nag-share po siya ng Word of God. Doon po, ang dami pong viewers doon, parang ano, na ano ko, sabi ko parang may potential nun si Papa magawa ng channel para makapag-share ng Word of God around the world. Ngayon po, ginawa ko po siya ng channel sa YouTube, April 2021. Then, thank God po, doon po nagsimula nakilala ng mga viewers, subscribers, sponsor, Papa. At salamat po sa buhay niyo, kundi rin po dahil sa inyo. Wala po si Papa, hindi po siya kilala po, hindi po dahil sa mga viewers niya at sa mga sponsors. At hindi man po namin yun maibalik ng yung mga binibigay yung tulong sa pamilya namin. Si Lord po ang nakakalam at nakakabatid ng ng puso niyo po na nagbigay. Salamat po sa inyo dahil support po kayo hanggang sa huling hininga ni Papa. Hindi niyo pinabayaan si Papa. Kasi yun nga, kahit nahirapan niyo siya nung last day niya nung Sunday, ano pa rin, kami pa rin yung iniisip niya. Iniisip niya pa rin yung bahay, ano daw, hindi pa rin tapos. Kasi nga, hindi pa tapos yung kusina, ginagawa pa po. Puro ano pa doon, buhangin yung sahig, tapos wala pang pinagawa. Yun pa rin iniisip ni Papa na hindi pa rin tapos, na-stress din siya. And alam ko man po na ngayon na sa piling ni Lord, hindi siya mahirapan. Alam ko po na masaya nun siya doon. Then, alam ko po na hindi rin ako naging perfect na anak sa kay Papa. Pero, alam ko naman po na ipakita ko yung pagmamahal kay Papa sa huling sandali. Alam nyo, mahal na mahal kayo ng Papa nyo. Kasi kahit nung time na nagsisimula siya nagkasakit, sa harapan ninyo, nagpapalakas siya. Pero deep inside, nahirapan na yung Papa nyo. Para lang matupad yung pangarap nyo na magkaroon ng bahay, pinipilit niya yung sarili niya. Kahit baga nasa hospital, nag-vlog siya. Sabi niya, Padi, pag hindi ko ginawa ito, paano na ang mag-iina ko, paano na anak ko? Mahal na mahal siya, mahal na mahal ka nung ni Papa mo. Kaya sabi ko sa'yo, ang pangarap ni Papa mo, matupad mo yung pangarap mo, makatapos ka sa pag-aaral. Tapos si Mama mo, alam ko man na gagabayan kayo ni Papa mo. Basta pag may problema, andyan lang kami nila Kuya Bal, Rab. Tapos magsabi ka din sa kung anong nyo. Tapos natin sa susunod yung mama nyo para mapacheck up pa natin para hindi na lumala yung sakit ni mama mo. Basta mag-iingat ka palagi ha. Lakasan mo ang loob mo, makatatag ka. Sige nene. Mga kabente, mga kalingap. Grabe po yung nakakawin yung mga anak ni Brother Paas na maliliit pa. Bigla pong nawala si Brother Paas. Napakabata pa ni Brother Paas ng 55 years old. Yun nga po ay maliwalas na po yung mukha ni Brother Paas kanina pagtingin ko po dun sa kabaong. Yan. Sana po pagdasal po natin yung kaluluwa po ni Brother Paas. Yan. Maraming salamat po sa lahat po ng tumulong, sa sponsor, sa lahat po ng mga sponsor, kay Kuya Bal, kay Kalinga Prab, sa tulong po ninyo kay Brother Paas. Yan, malaking tulong po yung mga pinadala nyo nung nakaraan, yung mga tulong po na binigay ninyo sa pamilya po ni Brother Paas. Salamat din po sa mga nag-sponsor doon sa bahay. Grabe po yung emosyon kanina. Na-interview po ako nung asawa ni Brother Paas. Nga po na nabigla din po siya na ano po yung asawa niya. Nga po.
napakaliit pa ng mga anak niya. Sana naman ay gabayan ni Brother Paas yung pamilya. At sana gumaling din yung asawa ni Brother Paas. May daw po na sinabi po niya sa akin na may yung findings daw po ng doktor ay may bukol, may namuong bukol na naman sa breast ng asawa ni Brother Paas. Sana po ipagdasal po natin ang asawa ni Brother Paas sa kanyang kagalingan. Sa mga susunod po, kapag kailangan po nila ng service para sa check-up, sasamahan ko po yung asawa ni Brother Paas para kahit po paano ay maagapan po yung sakit, makainom po ng tamang gamot. Matagal na din po iniinda nung asawa niya yung kanyang sakit. Nung dati daw po ay nag-negative na, pero nung last November nagpa-check daw po ulit, ay may nakita pong bukol. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa lahat po ng mga sponsor ni Brother Paas. Maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pa-subscribe po, Mr. Bendigo Vlog. Maraming salamat. God bless po sa inyo.